beloved Boss Mike Cervera. Etong tatalakayin natin mga kababayan, hindi ito ligtas mga kababayan, ha? At dahil nga dito sa tinatamo na tila ba kinakadyot-kadyot ng kamalasan, etong si Harry Roque, nako mga kababayan ko, eto na, bibigay ko na sa inyo. Oh, pasok! Magtatagpo Oh. kami muli ng aking misis at ng anak ko. Hoy, teka, may drama. Wait lang. Pakinggan nyo maigi ito mga kababayan ko, ha? Pakinggan nyo maigi itong drama ni Harry Roque. Oo, dahil talagang eto mga kababayan ko, ewan ko kung aabot pa ng 70 to. Sa kanyang dinadanas na kapighatian, sa kanyang mga problema, sa kanyang mga nangyayari sa buhay niya, mga kababayan, swerte ng abutin to ng 70. Eto na mga kababayan ko, pasok! Tahan ko sana na magtatagpo kami muli ng aking misis at ng anak ko. Pero ang misis ko, 2 buwan nag-apply para makakuha ng appointment sa Dutch Embassy para sa visa. 1 buwan nag-antay para makuhang visa. 1 buwan daw nagantay ng visa mga kababayan para magkasama na sila. Sana naman, ako, alam nyo mga kababayan, gusto ko rin naman may makasama siya. Di ba? Para nang sa ganun mabawas-bawasan yung lungkot at lumbay niya. Eto na. Nabigyan ng visa. At sabi ko pa nga, ang galing mo, 2 years ang visa na naibigay sa'yo. Kaya lang, araw Nabigyan daw mga kababayan. Nabigyan naman, anong problema? Kung nabigyan naman pala, ano? lang ang binilang, dumating ang sulat na rinirevoke ang kanyang visa. Ayun lang. Mga kababayan, binawi ho yung binigay ng visa ng Dutch government. Binawi, mga kababayan, biruin nyo, nabigyan na daw yung asawa at 2 taon pa yung binigay sa kanya. Tapos mga kababayan, ilang sandali lang, binawi ng Dutch government. Loko ka pala eh. Kung di ka ba naman engot-engot paanong hindi babawiin mga kababayan? Gusto niyang ihabla yung Dutch government mismo. Tapos gusto mo, papabor sa'yo? Yan, mga kababayan. Di po ba? Yan ang problema kay Roque, hindi nag-iisip. Biruin mo. Gusto mo ihabla yung Dutch government. Tapos pakukuhanin mo yung asawa mo ng visa sa kanila. Malabo. Oo, malabo, Roque. Hindi makakakuha ng visa yan. Binigyan, binawi. Malas, mga kababayan? Malas. Sige tuloy. So, sa Dutch Embassy din. So, ang problema dyan, dahil na-revoke ang visa niya, na-revoke ang visa. siyempre, ganun na rin mangyari dun sa mga application ng aking mga anak. Nako, ano pa ba nga bang aasahan mo? Kung yung nanay mga kababayan ina-revoke, sa tingin nyo mabibigyan pa ng visa yung mga anak? Wala na. Oo. Wala na, kita nyo mga kababayan, no? Oo, kalmadong-kalmado, ano? Parang mga kababayan. Sabihin mga boss, Bobo si Roqueta. Tanga, hindi. Tatanga ito. Biruin mo, yan ang problema sa taong ito. Walang kontrol at hindi iniisip yung mga lumalabas sa bunganga. Hindi niya ba naisip yung pagpaplano, yung kagustuhan niya na ihabla ang Dutch government dahil dito sa pinaglalaban niya patungkol kay Digonyo na pinipilit niya na kidnapper daw, Gusto mo? Bigyan pa kayo ng visa? Teka! Kahit naman siguro ako, ang presidente, prime minister o ano pang mga katawagan ng mga leader dyan sa Dutch government, dyan sa Netherlands, mga kababayan. Aba, kahit ako hindi ko naman bibigyan. Yan Yan ang problema. Oo, mga kababayan. Sa mga ito, akala kasi nila mga kababayan,
lagi silang entitled dyan. Akala nila mga kababayan, kayang-kaya nilang lahat yan. Ano po? Sabi rito ni Real Cantara, karma is real, Boss Mike. Kano-ano mo si Jem Cantara na may-ari ng legit na traveling agency, ha? Di mo ba, mga kababayan ko? Kayo, kung kayo po ba ang halimbawa leader, presidente, prime minister ng isang bansa, mga kababayan, bibigyan nyo ba ng visa ito? Sa mga salitaan niya na kailangan idemanda mismo yung inyong gobyerno? Oo, may vlog ako, live na live ako, ewan ko ba sa'yo? Di po ba mga kababayan? Hindi yan. Siyempre, tuloy. Makakuha ng visa dito sa Netherlands, no? So mukhang long term, mawawalay na naman ako sa aking pamilya. Patay. Long term na raw, mga kababayan. Nakakalungkot, mga kababayan, na matagal na hindi na sila magkikita. Tingin ko, mga kababayan, aabutin to ng dekada tuloy. Ng taon, oo. Alam nyo po ba, ang tanging solusyon para makauwi siya? Maagaw ni Sara yung pagiging presidente ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito pa, ang masama pa, mga kababayan ko, kapag hindi nanalo si Sara sa susunod na eleksyon, pangpanguluhan, ay sigurado, mga kababayan, kailanman hindi na makakauwi yan. At kung makauwi man yan, mga kababayan, sigurado, mayroong porsela sa dalawang kamay yan. Di mo ba? Ganun yun, mga kababayan. Kaya eto ngayon ang malaking problema. Masama. Ito nga nangyayari ngayon dito kay Roque at sa kanyang asawa, mga anak, buong pamilya. Diba? Piruin mo, ganyan inilalaban mo si Digunyo. Ultimo, ang pamilya mo ay itinaya mo. Ngayon, ano ka ngayon? Pinagtatabuyan ka ni Digong. Yan po, mga kababayan ko, mahirap. Di po ba? Hindi po, yung po bang maging kritiko ka, okay lang. Pero yung mga kababayan, dahil nagiging kritiko ka para pagtakpan lahat ng iyong mga masamang ginawa sa bayan, lahat ng mga krimen na ginawa mo, kaya ka nagiging kritiko, gusto mong pagtakpan yon, ay maling-mali po. Diba? Maling-mali! Eto na, mga kababayan ko, panoorin nyo ng buo. Tahan ko sana na magtatagpo kami muli ng aking misis at ng anak ko. Pero ang misis ko, 2 buwan nag-apply para makakuha ng appointment sa Dutch Embassy para sa visa. 1 buwan nag-antay para makuhang visa. Nabigyan ng visa. At sabi ko pa nga, ang galing mo, 2 years ang visa na naibigay sa'yo. Kaya lang, araw lang ang binilang, dumating ang sulat na rinirivoke ang kanyang visa. Patay. So, sa Dutch Embassy din. So, ang problema dyan, dahil na-revoke ang visa niya, syempre, ganun na rin mangyari dun sa mga application ng aking mga anak para makakuha ng visa dito sa Netherlands. No? So, mukhang long term, mawawalay na naman ako sa aking pamilya talaga. Iyon. Long term. Hindi lang long term yan. Baka nga habang buhay na dyan. Habang buhay ka dyan na nagtatago sa Netherlands, baka, diyan ka naabutan. Huwag naman sana. Kasi mga kababayan, kung inyo naman matatandaan kasi yung mga birada nito, sino ba naman, mga kababayan, ang magbibigay ng pabor dito, mga kababayan ko. Di ba? Ayan na. Our beloved Boss Mike Cervera.